Sarap namin. Ang dami ko kumain. Sarap. Hello. Hindi na. At saka maraming rice pa. Hinahanap nila ako. Nag-message nila sa chat. Ang sabi? Nag-message nila sa ano? Sa akin, hindi ko nare-reply. Kasi mahal ka nila, ma. Kaya kailangan natin sabihin ang totoo. Kaya nga, mahal ko sila, kaya nga ayaw ko umalis nga eh. Kaya nga nai-stress ako. Hindi ko na sinusunod lumanggit na ng Holy Spirit. Mahirap kasi, please. Alam mo yung calling ko? Yung calling ko, to win inside, soul in disciple. Okay lang ako pag pumunta ako sa JE1, matatag ako. Eh paano pag matatag ko na idadalhin yung mga soul sa ibang church? Pag naandun dun, baka tawag ako sa kay Arne eh. I-press daw sila Arne. Bakit? Dahil nangyari sa kanya din. Iniisip niyo yung mga, sabi ko sa'yo, iniisip niyo. Sabi niya? Conviction ng Holy Spirit. Na bakit ka na po sa'yo? Bakit? Di ba parang ganda? Kasi ba ako? Di ba sabi, Holy Spirit ako. Bakit ganun? Sabi ko nga pa-accept ulit yun doon. Ang sabi niya? Pinaprayer ako, acceptance. Anong sabi niya? Ngayon, hindi na naman wala na. Basta nakalimutan ko sinabi ni Pastor, ha? God is greater than me. Amen. God is No one greater can than touch it. Tapos pag may medyo nagaganyan, ikakas out na. Hindi, nagaganyan ako na lang pero ako pag ganun. Oo. Laging ganyan, ha? Hindi ka tumuloy. Oo. Hindi sabihin. Pinukontrol niya ako. Oo. Kasi nag-ano ka na, nag-prayer ka na ulit ng Hindi kasi sinabi mo, God is greater than me. Yun yung sinabi ko. Mas mataas ka. Mas mataas si Lord sa kahit na kanino. Si Papa, nag-message, sabi ko lang, God is greater than me. Oh, sabi mo, ma'am. Oh. Sabi mo Tapos lang, pinaalala lang sa akin, yung may ano. Tapos buti na lang, may ano din ako, may regla. God is greater than me. Laging God is greater than me. Kasi ang mag-e-exhort bukas, ang e-exhort ko, ang topic ko is how to defeat enemy. Paano natin magtatagumpayan ang mga kaaway, spiritual natin. Amen. Yun ang topic ko. Kasi hindi natin basta-basta ko. Lapit na ako mag-exhort mo. Alam ko, sabi nga diba, magtiwala ako kay Lord. Tikman mo mga. Ma'am, Ayaw ko. ayaw mo? Kasi, Hindi na ako ulit kasi ang dami ko na kaya sa client. tikman mo na. Ano mo, totoo naiiyak talaga. Mahal ko naman talaga sila pa. Sabi ni Brother John, na stress sila ani. Kaya lang. Ay, nakausap ko si John.
Mama, okay ka na, magsimba ka na ha, mag-ano ka na ha. Kinukulit niya nga ako. Kailan siya na-stress? Ha? Ano no? Yung sinabihan ko, oh, dati pa. Hindi, kasi nga, yung parang may nangyari sa kanya, nakayakap na siya sa akin. Ayaw niya mangyari yun. O, tapos sinabi-sabihan mo pa, kaya si Jun ang tumawag sa'yo, di ba? Hindi na siya nakapag-usap, di ba? Kasi nga buntis, madali ma-explain. Hindi porket buntis mas madali mag-stress. Kung talagang ikaw ay strong ang iyong panampalataya, communing, Dandaan mo. nagdadala siya ng emosyon niya. Diba? Pag ikaw ay strong sa panampalataya mo, walang kahit nasalita o anuman ang makakadipid sa iyo. Because God is greater than us. Alam mo ba? Ano ma? Mas gusto ko naman. Alam mo, Chris, lagi ako nag-devotion. Nagbabasa ako ngayon. At kung mas nagbasa ako, mas alam mo, doon ka talaga mabasa ko. Maiintindihan mo. Ngayon, naiintindihan ko yung tinuturo na. Dati hindi ko rin maintindihan. Kasi humingi din ako Lord ng wisdom. Pero hindi ko maintindihan. Ano yung sinasabi ng mama ko na sekreto? Ni Pablo. Ako naman lang, hindi ko pa ganun talaga ka naiintindihan. Pero God give me guidance. Ngayon, huwag mo na ngayon siguro hihingi tayo ng isang araw para kay Pastor Johnson. Kasi sobrang ano yun eh. Parang isang araw lang, kahit saglit lang yung yung mga question and answer, yung mga Bible verse supporting, hihingi tayo ng isang araw. Parang isang araw lang na marami tayo basta. Huwag din tayo mag-focus sa mag-focus tayo kung paano tayo lumago muna bago tayo mag-focus doon. Ganito hindi. Kasi ma'am, totoo lang ma'am, kung doon lang tayo mag-focus, ang sabi ng Lord, preach the gospel and make disciples. Wala siyang sinabing magtanong na magtanong. Ang sabi niya, preach the gospel. So, kailangan natin yung pag wala ka alam. Kaya nga, Kaya nagpapagay tayo ng tamang Bible verse eh. Tamang Bible verse. Tayo mo, ang gusto ko malaman yung mga angelic at saka yung mga demons, Kasi alam nila yung mga ganun, yun ang gusto ko kasi may stage yung paano in heaven, ano na ang mga patay, ano na mangyayari, sino-sino sa kingdom. Gusto ko yun kasi ang ganun nila sa history, malalaman mo yung New Jerusalem, ano ba ang para sa Gentiles, ano pa para sa Gentiles. Magkakaroon ka na idea, teacher yun, ng lahat ng Bible school. Ang pinakamaganda nun, hindi na tayo mag-aaral ng Bible school, automatic, syempre, iba lesson pa. Kaya automatic, sabi niya nga sa akin, Sis Ruby, nag-study ka naman mang graduate ka naman. pero nga, iba pa rin yung, hindi pa ako graduate, 4 years yun. Second year pa lang ako. Sa ministry pa lang ako. Kaya nga ako sinta, di ba? Sinta ko. Si Ruby, yung pag-pray mo, prophetic. Bakit? Pag-propeta daw yung pag-dasal ko. Bakit? I cast out all the demons. Lahat ng pinababakuran ko ang bawat sulok na Ano dapat ang may pagsusumamo at pagsasalamat sa 2 Corinthians. Si Apostol Pablo nagsabi, pag kayo manalangin kayo, may pagsusumamo at pagsasalamat. Lord, loobin mo na hindi kami yung makonquer ng diablo. Hindi ka pwede masabi niya, Lord, I pray and declare na lahat ng mga mga bad spirit, ganun, bawal. Hindi, loobin. Kung luluubin mo. Lahat na susumamo, di ba pa susumamo, Lord, pinapasalamatan ko na. O, pag susumamo at pasasalamat, hindi mo yung sabihin, kasi pang-propeta daw yung dasal ko. Sabi niya si Surby, professor ko na nga yan. Okay. Ang tanong niya sa akin, kumusta yung church mo? Ano yung church mo? Sabi ko, prophetic church. Propeta na yung ano mo. Ma-adapt mo talaga. Ay, di ba sila pag nagpa-pray? Ang ganda-ganda ng prayer niya. Pang-propeta. Pang-apostolic. Ang galing mag-pray nila, mang. Nino, Nila. ang pag-pray nasa puso. Detalye. May pagsusumamo at pasasalamat. Hindi sa magagandang salita. Malilinlang ka. Ay, maraming nalilinlang, Chris. Alam mo yun, maraming dito ako na tayo, alam mo kung bakit maraming nalilinlang. Nalilinlang dahil mabait yung pastor, mabait yung
word of God dahil sa huling araw, hindi ka maliligtas ng bait, hindi ka maliligtas ng gawa, hindi ka maliligtas ng mga mabubuti na mga walang naliligtas sa Pananampalataya. Basa ng Bible, sundin mo yung sulat sa Bible. Magsulat ka sa salita ng Bible, please. Magbasa ka ng Bible, salita ng Bible. Hindi ko sinasabi na magkinig tayo. Oo, please, nag-evangelize ako. Nag-bubuelo lang ako ngayon. Nag-bubuelo lang ako. Mag-evangelize ako. At saka, kakatagpuin ko yung mga idana na yan. Kakatagpuin ko yung mga anak-anakan ko na sila Warren. Si Shasha, one-on-one ko yan. Sasabihin ko, hindi ako mag-ano. Kaso wala, the more na nagbabait sa akin si Pastor. Kasi, ano sabi? Hindi magtatampo at magtatampo. May mga iiwas at may iiwas. Sasamaan loob at sasamaan loob. Hindi lahat ikaw ay magugustuhan, hindi lahat may iintindihan. Yun ang mangyayari pag nagsalta ka ng katotohanan. Tama? Yung iba nga walang kaibigan, yung mga pinapapugutan pa ng ulo. Pag ako nagsalta ng totoo, winaluan mo na sila Tita Len, nakakaintindi. Sabihin ko na lang ko, Tita Len, magsabi ka sa akin, sino sa mga Bible character ang napusin? Sabihin na natin, o sige, sasabihin ni Jun, si Pedro, Jun, hindi kita in-interrupt sa harapan ni Chris kasi ayaw kong ma-open kayo ng Army. Pero ngayon ako magsasalita sa inyo. Pangalawa, gusto ko one-on-one, ayaw ko ng mga teleponan kasi medyo hindi natin alam ang reaction. Pangalawa, si Pedro, Judas Iscariote, alam naman natin nung una pa lang na talaga siya ay may propesiya na sa kanya na siya ay magkakanalo kay Kristo at mamamatay. Nagpakamatay yun eh. Tingin mo, ikaw ay nagpakamatay? Naposes ka, ikaw ay chosen? You are not chosen. Ikaw ay pinili na sumunod sa Panginoon pero hindi ka pinili na magbigay ng kaligtasan. Pangalawa, sabihin na natin, o sige, exempted natin, may isa. Sige, sumablay, isa. Dito tayo sa New Testament, sa dispensation of grace, kay Apostle Pablo. May mga Bible character, after na mayroong Holy Spirit ka na ha, lahat ng mga Bible character o Bible na may Holy Spirit na sa puso, binigyan na ng Panginoon na Holy Spirit na process, meron ba? Wala. Pwede bang pagsamahin sa isang katawan, Diablo at Holy Spirit, patay na Espiritu at saka hindi pwede, hindi papaliwanag ko sa kanila, may intindihan, naniniwala ako. Kaya nga sabi nila, kaya ako yun habang doon, mama huwag tayo mag-focus. Kasi ayaw niya ako, kasi sabi niya, I'm with you, mama. Si Tita Len, si ate, Tita Len, I'm with you, mama. I'm with you. Kanino yung tanong, Ma'am? Sino ang alagad ni Kristo ang naposes? Ha? Kanino yung tanong? Okay. Sa'yo. Tinanong ko na rin kay Pastor. Pero nag-mind sa'yo, di ba? Naubos ko na. Pero alam ko rin sa tuwa ko nung pinatanggap ka. Hindi ko inaisip. Na? Sabi ng pastor, pag nagkaganon daw, patanggapin ko rin. Kasi sino ang nagpatanggap sa'yo? Sila pastora, di ba? Tingnan natin. Naniniwala ako ko. Huwag ka lang sasala, ha? Kasi pag sumalang ka ulit sa deliverance, inanyayahan mo ulit ang demonyo na mag-pusis-pusis ka doon. Kasi parang nabilib ka sa kanya. Gusto mo, di ba? Winal ka mo doon. Gusto mo, maano ka? O, ginano ka? Kasi wala na naman tao. Ibig sabihin, Hindi, bihira na lang siya, Ma'am. Pag nananalangin ako, Ma'am, talagang kinukontrol niya ako. hindi. Ano sabi? Let us pray, rush out, at stop, and pray. Yun nga. Ano sabi niya? Makinig ka. Oo. Sabi ni Pastor, huwag mong isipin. Alam mo, kasi pag inisip mo daw, ginagamit ang isip mo training ground ni Satan. Ma'am, bakit nakakapasok ba si Satan sa isipan natin? Pwede, oo, nadinisip ako kasi sabi. Ay, kaya pala. Kaya pala, ang katawan, yung katawan mo, pag yung manan pa, hindi ka mapapasok-basa. Pero isip mo, kaya guide your eyes, guide your mouth, guide your heart, and guide your parang guardahan mo. Diyan ka titirahin eh, labas yun eh. Yes mo. Nagsumbong na yun sila ano. Saka
accident. Bakit? Ano mo nasabi nagsumbong sila? Sila Arnie, oo. Pero si Jun, baka hindi. Sila, sabi niya, bakit kasi, mamang, kinukulit nila ako, bakit ka nagkakaganyan? Sabi ko, na-stress ako, hindi ako sabi ko, na-depress ako kay Chris. Kasi, nung sumalan siya sa deliverance, ayun na naman siya. Ano yung pinagsasabi niya, Satan? Satanic, ano siya eh. Nagsisatanic coach siya, nagsisatanic, ano siya, action. Kaya nga sabi ko, stress nga ako talaga sa deliverance. Hindi ko talaga matanggap yan. Simula nang dumating pa ako, hindi ko talaga matanggap yan. Tapos, alam ko bakit, sinisip ko na naman yung sarili ko. Kamusin na si ang sarili Kasi mo. nalulungkot ako na, dinala ko kayo dyan, ganyan na naman. Gusto ko. Okay lang yan, ma'am. Ito, hindi na nag-take care. Napunta ako sa doon, napasal ako doon, ha? Doon. Sa'yo. Padala kitang Jollibee. Ila RB. Kala RB. Hindi, ikaw. Kaya. Minsan naglilibot-libot ako. May Jollibee binigay sa akin yung kliyente ko. Minsan nag-McDonald's, tinapon ko ng friends ko. Hindi ko man makain eh. Hindi naman. Dadalhin ko siya. Minsan kay Mama, Nanay Raj. Uy. Ma'am, gusto ko ma-pass forward ko, ma'am. Ano yun?